Kumusta na ba ang ato ang mga pagtuon ng mga takna? Napiktuhan ba sa kainit sa adlaw? So ang ato mensahe karon may tungod sa kasaysayan sa mga Israel sa pagpanguna sa ilang ikaduwa nga leaders na si Joshua. Now at that time sa dihang nabuntog nila ang Jericho, nitabok sila sa suba sa Jordan, then gibuntog ang Jericho. After that, ilang gi-underestimate ang siyudad sa Ai. Tungod kay alam nila dili ka nang ang tanan sundalo moadto didto, pero napildi sila kaya nag-confidence sila. Og apan tungod kay ang Ginoo kauban nila bisan nag-agis lag pilyo nangais lag pasaylo sa Ginoo gipasaylo sa nagdaog sila. Then ang mga katawhan sa kining usa ka dako kay nga syudad na gitawag nato na Gibeon, dili na mas dako pa ni sa Ai. Nangasuko ang mga uban ng mga syudad sa palibot na ng kini nga Gibeon o Gibeon mga katawan misurrender man na kung naon nila na naa sila yung mga isog na mga sundalo, naa sila yung mga ikasarang para makiglaban sa Israel, pero gigamit nila ang ilang pangunahuna. Kaya nasayod sila, wala sila laban sa Diyos sa Israel. Are you there? So ato minsan nagaingon, moving forward in faith. Kung sa ba ang imong ginagamit para makapadayon ka sa mong pagpangalagad? Imo habang ka-bright? Imo habang abilidad? Imo habang experience? Imo habang mga skill? So kinahanglan nato kung gusto ta makapadayon sa unahan o taas-taas pa ang atong tungason na mga bukid sa atong pagpangalagad, kinahanglan nato ang pagtuo na gamiton. Now kung tanaw nato ang Israel that time, lapad pa kayo ang ilang buntugon ng mga gingharian, lapad pa kayo ang kalaban ng ilang kalabanon, dagan pa kayo mga gera na ilang atubangon o kinahanglan nila na mubarog na magmalig-on sa ilang pagtuo. Unsa kaha ang ginahimo sa mga Israelite para makapadayon sila sa pikas sa mga challenge sa ilang ginatubang sa imong kinabuhi? Unsa bang ginabuhat nimo para makapadayon ka sa kaluyahon, discouragement, mga kalain sa imong pangunahuna o sa mga problema pinansyal, mga balatian, away sa pamilya, away sa magsuon, away sa mag-asawa, magpamilya. Unsa ba ginagamit nato para di ta ma-discourage? Kinahanglan nato ang pagtuo. We have seen both victory and defeat in the life of Israel. Kung nagabasa tag Bible labi na sa Old Testament, makita nato ang kasaysayan, ang ilang kadaugan o ang ilang kapildihan. Sumala silang pagka-obedient sa Dios, then ang Ginoo nagahatag kadaugan og magdisobey sila, mapildi sila to repentance and giving compromise with Gibeon. Israel would continue to move forward. Joshua led in both the southern and northern campaigns to a military conquest. So kinahanglan ni Joshua na magpadayon, challenge kayo tungod kay namatay na si Moses, o kinahanglan niya gunita ng authority, kinahanglan niya magpadayon sa pagtuo para mapulfill ang saad na promised land. So sa ato pa ang promise land nagisaad sa Dios kay Abraham, wala gibusdak sa katubangan o kining yuta imuhan ni o kini imuhan ni. Kailangan nila mo action, kailangan nila ang pagtuo nila para adtuon nila kabila sa kamatuoran na nakita mga higanti na adito, mga problema adtuon nato ni. Kailangan nila ang pagtuo. Moving forward in faith. Unsa ba ang atong mga gamiton? Unsa ba ang hinagiban na ang atong pagtuo mo pagsik bisan pa na luya ta kay watay kaon, watay kwarta, pero wala pa kay dahulat pa tay hatag sa Ginoo. Kay walay anak sa Ginoo na walay kwarta, wala pa nagkapot. But anyway, na ay mga pipila ka mga pamaagi how to moving forward in faith. Number 1, balik ko na ako pagbasa ang chapter 10 sa Joshua and verses 6 to 8. To, tanong natin mag-pronounce, mas imalahi na. Ang mga lumulupyo sa Gibeon, nagsugog mga tao ngadto kang Joshua sa kampo sa Gilgal sa pag-ingon, ayaw kami pasagdi nga ri. Kamo dayon tabangi kami sa pagkasulatan ni ako din writing. Luhasa kami ug ang tanang hari sa Amorihanon sa mga syudad sa kabungturan maghius sa bato kalamo kaning mga syudad sa kabungturan sa panahon sa Israel, dili ordinaryo na lugar. Ano man tag-as ilang mga pader o ang ilang mga sundalo expert sa gera.
mga veterans. That's why kining mga Gibeon po nahadlok sila, that's why nangas tabang. Busa si Josue ulang tanan niya kasundaluhan. Yes, tama ko. Bigikan sa Gilgal o giingnan siya sa Ginoo. Ayaw kahadlok kanila. Gitugyan ko kaninyo ang kadaugan, walay usa kanila nga makasanta kanimo. Grabe na saan. Number 1. How to moving forward. Mingutag forward. Dapat na mag-forward na moving forward. Backward na. Dapat moving forward. At moving backward. So, forward sa tubangan. Amen? Yeah. So, moving forward and faith. Number 1, persistent prayer. Walay undang-undang na pag-ampo. Pag na magwali ka na walay undang-undang na pagwali. So, I remember, salamat sa Ginoo sa opportunity na nagyatag sa kuha sa gitawag nga to na pagserbisyo sa minatay. So tininet jud na walay undang anak jud. The same sa ato ang pagpadayon sa atong pagtuo, kailangan ang pinakanindot kung makapadayon ka kung naakay walay undang nga pag-ampo. Hello. Pag maundang lang gani imong communication sa Ginoo, laya na ka. Maabot ang discouragement, maabot na ang kanang di nakakasabot yung mga gibatan sa nabani. Di nakakapil na mga lagad, daw wala na ibili. Pero sa dang magabi mong pag-ampo sa Ginoo, ginauhaw ka kanunay sa mga buluhaton na sama ni ini. Ginauhaw ka sa purchase sa Ginoo, malipay ka kanay post and worship, malipay ka kanay magwali. Pero kung mawala yung pag-ampo, allergic na ka sa mga wali, naku sa mga isabaan nila, Audrey tabi. Kaya na ay dududeng, di ba? Nadurugo ang puso ko, di ba? Mga sikat na ka ng panino. Number 1. Kung saan na to na makapadayon pa sa pagto, persistent prayer. Verse 8, o giingnan siya sa Ginoo, ayaw kahadlok kanila. Ayaw daw kahadlok sa imong problema. Gitugyan ko na kaninyo ang kadaugan. So it means naana ang kadaugan sa tuang tanan. Di na kami ng Lord, talagang kadaugan na, ana. Di ba ingon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang akong grasya, igo alang nimo. Naana ang tabang sa Ginoo. Di ba pwede na Ginoo pang mulungag, Ginoo pang mangitag bugas. So, atong mo na to, mo plota sa lihok sa Ginoo. Hindi na nga dito ka kay sis Adi na aditi bugas. Hindi sila dito. Means, ang paglihok sa Ginoo, pero ka na mo hulat ka sa balay, di mo abot. Hello? O ayun sa Babalo, gitugyan ko na kaninyo kadaugan, pero wala pa yung away. Wala pa silang bagay. Wala pa yung gera, pero ang Bible, gitugyan ko ng kadaugan. Sa wala pa ang away sa imong kinabuhi, nagdaog na ka. Na naman, kana ang imuang resulta sa imong pag-ampo sa Ginoo. Moving forward in faith, persistent prayer. Og walay usa kanila na makasanta kaninyo. Can you imagine? 5 kaging harian nagsabot-sabot nga. Unsa to ni? Ang ilang kontrahon dili ang Israel, kun dili kato ni surrender sa Israel. Kining gitawag ato na mga Gibeah o Gibeon. Nasuko sila. Na naman kinahanglan doon sila. Mura man kanabi masuko katong mga konbasis di pasimba diha oy. Ay trabaho dito. Kasi gusto nila para madaog yun, 5 kaging harian, 5 kahari, isa kahari, pila ka sundalo. Butang nga to, nasa sila 100,000, og 5 sila. Nga ang ginakaban, isa lang kaging harian. Ay gusto nila, pamatyon yun, kinanong mo surrender man sila, mga lagat man sila sa Ginoo. Pero ang Ginoo, nagpadala og reinforce. Kinsa ipadala niya? Si Josue. Ngayon naman, kung tanawan na to ang verse 6, minsan, ayaw kami pasagdi nga rin. Dali kamo, tabangan kami. Pila ba ka nato ang kapaubo sa Ginoo? Ang dili ka po yan ba mo? Ang dili ka, Lord, paluwi ka, tabangit ang balik-balik ka, Lord, tabayin ko, wala di ko maduulan, wala di ko kapaingnan ni ining tanan, Lord. Pero sa ka po yun tanan, bahala di, Lord. Huh? Hello? So number 1 is, number 1, how to moving forward in faith, persistent in prayer. Ako, bisan ako sa akong kagalingan, how many times, kana mabiktima, pagkaunya lang. Unya lang ako mag-ampo, di pa mo katulugon ko. Gay-dugay, buntag na. Ano, hala Lord, yan na, di ba? Hello. Wala mo kagyana, ate, very good eh. Joshua and Joshua was again at Gilgal, his place of prayer. Kining Gilgal manggod, muna sa ang lugar kung asa gitagbot sa Ginoo nang gitawag sa lugar sa pag-ampo. The place where God has given the direction and
plans. Joshua has learned that he must proceed with a direction of God. Christian and churches will move forward in faith when they are recognizing the need of the serious prayer petition of God. Makapadayon daw ang Kristohanon kung ilang makilala, mailhan nila ang seryoso o kinahanglan gud nila magampo ug maghangyo diya sa Ginoo. Amen. Kung wala tayo pagampo diya sa Ginoo, although how many times mabatian na to ang word na prayer, inabalik-balik na sa Ginoo kay importante man na. Amen. Kung sa'yo ka ng mga anak maglagot sa mama, sige, mama, balik-balik istorya. Kaya importante man na ilang ginastorya. Ayaw mo gawas, kinain dito na itabo dito. Yung mama, oy, uwi kayo. Listen sa Bible, prayer, prayer, prayer. Na naman importante man. Ang kasi nag-ampo lang unta ko. Ito naman, okay mga papa, wala unta ko napakag-iro ko. Tanawa lang. Mamati sa maginikanan, mamati po sa pulong sa Ginoo. Ampo yun. Amen? Number 2, verse 9. And after all night, march from Gilgal, Joshua took them by surprise. Sa Bisaya pa, sa tibuok gabi, mipadayon paglakaw si Josue ug ang tanan niyang kasundaluhan. Tama? Gikan sa Gilgal o gikalitan niya o pagsulong sila. Gikalitan. Nakalitan gud. May mga problema no. Imong pakalitan. Sa unsa man imong gibuhaton. Una is persistent prayer, dili mag-undang kapag ampo. Ikaduha, extended effort. Extended effort. It means naakay buhaton. Humay ka nag-ampo, Lord, wa mi bugas. Effort nimo dool na kasi mong silingan na magong sildo. Hello. So atong kutanaw na to, wala lang ni este. Di ba mingon ang Ginoo sa iya ha? Sa wala pa miliyok ha? Wala pa miliyok si Joshua, mingon ang Ginoo na ayaw ka hanok. Gitugyan ko na kaninyo ang kadaogan. Wala pa sa mihimong action. Kung gibot ni Joshua, then mimarsa na siya. Human na mahatag ang kadaogan. So ang kadaogan nahatag na sa krus sa Kalbaryo. So ang gibuhat ni Joshua, di pakalitan niya atake ang kaaway. Ano man kay balugod, kailangan ng mind kailangan ang utok, kailangan ang wisdom. Kay 5 kaging harian na nag-uban, di na mabilang nga sundalo. Unya expert na sila sa gera. Kaning mga kalaban nila kay gabing bansay na karate dito kay expert na sila. Pero gihimo Joshua gamitan niya utok, gibiglaan niya. Ipakalitan niya ang kaaway. The same way sa atong kinabuhi, how to moving forward, dapat mag-extend ka na atay buhaton. Kung mag-ampo lang ta, dili ta mo lihok, walay mahitabo. Kinanglan jud ang pag-ampo ubanan sa atong lihok ug tiil. Ang mahitabuan na ang kadaogan. Kung nihatag nang sa ato Ginoo na adring bugas, nga pastor, na ako'y bugas dire. Answered prayer. Nga extended effort, di ko maadto dito din ako makuha ang bugas na ihatag mo sa analin. Di ba? Common example lang. Kagitaw ito na extended effort. Do kailangan naatay lihokon. Following the petition, Joshua was on the move a night long. So, gisunod ni Joshua ang ingon sa Ginoo, nagihatag ko ng kadaogan. Sa atong kinabuhi, makapadayon ta kung naatay himuon. Ngayon ta, magpadayon ko pangalagad. Pero dili ka mo himong action. Dili mo atin mo na imong spiritual na kinabuhi. Dili ka magampo, dili ka magbasag Bible, pero ingon nimo magpadayon ko mangalagad. Magpadayon ko magsimba, pwede ka mo simba. Magpadayon ko na alagaran ng Ginoo, pero dili ka mo barog sa mga pagsulay. Di ka kabarog kay walay effort. Gusto jud ko na ako'y balay nga nindot. Sila kagita sa duyan, nindot akong balay, aircon, nga tama na kasi mong pangandoy, o si mong pangandoy po ka magduyan-duyan. So, kinanglan ito extended effort. Amen? Na atay gusto paliton, pero sa itong utok sa namalit na ta, ni ato takisisi, alin do ta, oh, yala, grabe ka bugnaw, pero nasa mo utok, o sa utok rapod ka, mapalit. Nagprita sa Ginoo. Pangitato pamagi, yung saon na to, na magpuluta sa lihok sa Ginoo. Amen? Para kay Joshua, mingon ang Ginoo ayaw kahadlok, gihatag ko ng kadaogan, pero wala pa sa milihok. Nag-ingon ng Bible, I go with you. Nag-ingon ng Bible, tagapasag ng dalikdan, at may muhimo kag effort.
uban sa imong sakripisyo, laban na nakapangando sa imong pamilya, uban ang ginag-effort nimo, pero uban na po nimo pag-ampo. Kung effort lang po, wala po pag-ampo, masalaag ka. Hello? Kamig po lang kamot nimo, wala prayer, masalaag ka. Nabi na, nag-ampo ka, naningkamot ka, baw kanindot ang kadaugan. Amen? Verse 12, important. Sa adlaw nagihatagan sa Ginoo og kadaugan ng Israel, batok sa mga Amorihanon, si Joshua misulti sa Ginoo atubangan sa mga Israelita. Amen. Adlaw hunong og bulan hunong. Oh, gisugo ni ang adlaw diha nakakuto ba? Tabalay ni pastor. Ang ana ba? Adlaw hunong, bulan hunong ibabaw sa walog sa ayalon. Ang adlaw ug ang bulan mihunong hangtod nga nabuntog sa Israelita ang ilang kaaway batok sa nasulat kini sa basahon ni Jazar. Og mihunong ang adlaw sa ginatungyan sa langit og wala pa og wala musalop sa tibuok adlaw, wala pa gayud mahitabo sukad pa sa masukad nga ang Ginoo mutuman sa mando sa tao, ang Ginoo makig-away batok sa Israelita. So kinahanglan jud ay in moving forward kauban po ng imuhang mga ngabel. It means makapadayon ka pero imo mga pulong makadiscard pud sa imuha. Hello. Una magpray, ikaduwa mo lihok, ikatulo, ang pagsulti, importante kayo. Nag-ampo na ka, naglihok na ka, ang ikatulo, ang imuhang mga expression ba, kung panulti mo, kinanglan na siya, kinaigahom na siya. Di ba? Proverbs 18:20, naigahom sa dila, sa kamatayon, o sa kinabuhi. Ikatulo, o katapusan, how to moving forward, provided power. Ang Ginoo mo provide power, ibutang sa imong kamot, ibutang sa imong ngabel. Importante na ang ating mga pagpanulti dapat positive. Bising pa nagatakilid na imong kalimtangan, positive lang gyapon. Kumusta ka? God is good. Pero wala gikaon. Kumusta brother? Kumusta sister? Oh, gamay ang Ginoo. Pero isa nakadaway kaon. Di ta magpahalata na ang atong situation wala worse. Na naman, wala man nagalantaw good. Kung unsa man atong situation atong kinabuhi. Importante ba na makita sa Ginoo na positive ta. Hello, are you there? Makita sa atong kinabuhi na bisan sa situation kaya ta modaig sa Ginoo. Tama kay Job, di ba? Sa iyo ni Job. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo pero giba ko kan kana sa gitawag nato na mga boys kana hubag-hubag na kan ba naganana. Pero dalaygon ang ngalan sa Ginoo. So, in moving forward, in bold ang imong lips. Di ka makapadayon kasi kung negative, wadi kwarte, wadi ni ayong kinabuhian. Wala yun. O, kaluuyan ako eh. At positive yun, dabi na doon ang anniversary. O, wadi taan ni pastor, wadi ko ihatag sa 500, wadi ta ipakaon. No, samot na, nag-ampo na ta. Nag-extend na ka na ato ang sulti dili mao. Dili magkasinabot dapat mag-uban ng tulo. Prayer ni mo, nagliho ka, ang imong panulti bantayan ni mo. Amen? Instead na kung wala-wala tamingon ta, God will provide. O, magtabo ang tulo. Makapadayon ka sa atong pagdoa. Hello, nakuha na to? Okay na muliya. No, kung makita na sa Bible, na English diri sa verse 14, wala pa gayon mahitabo na masukad na ang Ginoo misugot sa mando sa tao. So makita to na i-honor sa Ginoo ang atong dila. Di man pareha na mautro po yung gawa. Adla di alang kasama na kay magpauga pa og dilabhan. Di lang mo na Ginoo. Gira ni. So nahitabo lang ni para buntugon ang kaaway na gusto mo buntog sa mga surrender sa Ginoo kini mga taga-Gibeon. So subo na ako, tulo ka butang how to moving forward. Una, mapadayon nga pag-ampo. Ikaduwa na i-effort, ikatulo imuhang ngabil, imong mga pag-istorya ato ang bantayan. Amen? Sinabot ta? Good. So kinahanglan nato na i-practice nato ang ato ang pag-istorya. Kung mahimo, kung istorya ka negative, ayaw paggawasan dira sa muna, di alang ka ayaw jud gawas. Diba? Kung makaya, ayaw isul sa ngabil, kaya ang yawa ga pamati permi. Kaya pag negative na gani, labitong lo, dali na mahitabo, kaya ang yawa na mo execute.
madisgrasya ka maunsadan ka mahitabo gyud na nya ikaw mabasulan ikaw magudi mong baba ba. So bantayan ta tong baba nato kung gusto ta makapalit sa pagtuo bantayi ang imong ngabil ino man katupad bantayi imong ngabil. Importante kayo na eh. Nag-ampo ka, nag-effort ka, pero ang imong baba, lahi sa imong pag-ampo. Naman, negative man, dapat tulo mag-uban na. Nag-pray ka, nilihok ka, o ang imong istorya, dapat kalmado lang ka.